Gusto nating pangarap maging masaya tayo. Diba? Isipin nyo. Pero naman tao gustong sa mundo gusto niya maging malungkot siya. Wala, no? Gusto natin maging masaya tayo. At merong lahat daw na psychologists, no? Mga anthropologists, philosophers sa buong mundo, ay naniniwala, yan ang nais ng tao ay maging masaya. Pati nga Diyos, nais ang Panginoon maging masaya. Kaya blessed are you, na mapalad ka. Gusto ng Diyos na maging masaya tayo. Don't worry, be happy, no? Pero may magandang katuruan dyan si Aristotle na ibabahagi ko sa inyo. Si Aristotle ay nabuhay, wala pa si Kristo. No? Mga 400 years before Christ, nabuhay na si Aristotle. Siya isang Griego na matalino at kanyang nabuo yung 4 na antas ng kaligayahan ng tao. Meron daw tayong 4 na antas ng kaligayahan. Kaya huwag niyong kalimutan. At maganda tingnan nyo rin, nasa na kayo sa level na yun. 4 daw na level ng kaligayahan. No? 1, 2, 3, 4. Ayan. 1, 2, 3, 4. May una, may pangalawa, pangatlo. Tingnan nyo kung nasa na. Ang unang daw na level ng kaligayahan na matakin nyo, this was discovered by Aristotle. 2,400 years ago. Tagal na, no? Wala pa si Kristo. Pero hanggang ngayon, mukhang applicable pa rin sa buhay natin. Ano daw yung pinakamababang level ng kaligayahan? Ito daw yung tinatawag na material, physical happiness. Ano yan? Masaya ka pag nakain mo yung gusto mong pagkain. Yan. Punta ka ng restaurant, for example. Ano ba paborito mong kainin? Ano ba gusto mong paborito mong kainin sa restaurant? Chicken. Kaya pag nakain mo yung paborito mong chicken, you feel happy. Gets nyo? Yan ang tinatawag na material, physical. Andun ka sa level na yun eh. Diba? Pag nabili mo yung gusto mong damit, happy ka. Gets nyo? Gets? Yan, no? Pero kung pinag-iipunan, nakabili ka ng bagong model ng gadget. Ayan, no? Happy ka. No? Pagpunta mo ng mall, yung gusto mong biling sapatos, nang nakita mo, may nakabili na. Malungkot ka na, no? Nahanaham ka. Pero pag nabili mo yung gusto mong sapatos, happy ka. Kaya yung tinatawag natin unang level of happiness, yung nasa physical, material happiness. Gets nyo, gets? Ayan, no? Nakabili ka ng sasakyan, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng gamit, ayan, no? Nakakaroon ka ng... Ito yung mga bata. Ito yung mga bata. Bigyan mo ng laruan, happy na yan. Kasi nabili mo yung gusto niya laruan. Marami sa atin ay nagbibigay ng kaligayahan pag meron tayong bibiling material o physical. Tulad ko, pag nabili ko yung gusto kong libro, no, order ako ng libro, happy na ako. Kasi yung gusto kong libro ay dumating na yung in-order ko. Okay, ito ang unang-unang level ng kaligayahan ng tao, physical, material. No? Siguro sa inyo rin, sa bahay nyo, sa opisina, negosyo, siguro may mga pangarap kayo na gusto nyo, may nag-ipon ka, mangungutang ka, no? Para mabili mo yung material na yon o physical na gamit. Gets nyo, gets? Yan, no? Ibibigay sa atin ang kaligayahan. Nagbibigay sa atin ng kagalakan. Nagbibigay sa atin ng katuwaan, no? Sa buhay natin. Lalo-lalo pagdating ng Christmas, baka may palakang bilhin, ano? Anong problema dyan? Ang problema lang naman dyan, ang problema dyan sa level na yan ay hanggang material lang yan. Kung napansin nyo, pag nabili mo na yung isang gamit, no, at laluma na, no, yan, no? O may scratch niya, o meron ng damage, no? Pudpud na, yan, no? Hindi ka na happy, no? Hindi ka na masaya, di ba? O kaya lumang ng modelo, ayan, ano? Hindi ka na masaya. Bili ka na naman. Ayan, ang mga nangarap pala ng iba. Walang katapusan. Kapag material, walang katapusan. Hindi siya lasting. Hindi siya sustainable. Short-lived ang kanyang kaligayahan. Gets nyo, gets? No? Kaya iba, bili ng bili, bili ng bili. Ang dami ng gamit, bili pa rin ng bili. Ang sigip na nga ng kwarto niya, eh, no? Ang sigip na ng kwarto. Wala nang madaanan sa kwarto. Bili pa rin ng bili. Kasi andun siya sa level ng material happiness. Okay. So yung tumaas dyan. Pangalawa, yung iba tumataas sa second level. Yung second level naman ang tawag dyan ay, sabi ni Aristotle, ito yung ego comparative happiness. Ego comparative happiness. Sabi nyo nga, ego comparative happiness. At ano
nagpapasaya sa Kanya? Pag may nagawa ako sa buhay ko, masaya ako. Alam, nakapagluto siya ng masarap na pagkain, happy siya. Ano? Diba? Na-promote siya. Happy siya. No? Meron bang napopromote na malungkot? Friza? Wala naman siguro, no? Diba? So, Friza yun, na-promote ka, no? O kaya napuri ka. Ang galing mo, Ang galing ng ginawa mo. Happy ka. No? Siyempre, no? If you accomplish something for yourself, diba? More ego, no? Nagpapataba ng puso mo kapag meron kang natapos na maganda, meron kang narating na maganda, meron kang na-accomplish na maganda, nagbibigay ito ng kasiyahan sa iyo. Gets na gets? Ego comparative. O kaya, nakita mo, mas maganda ka sa katabi mo. Ayan, happy ka. Mas magaling ka sa mga kasama mo sa opisina. Happy ka, ayan, no? Mas matalino ka sa iba. Mas malakas ka sa iba. Mas matangkad ka sa iba. No? You feel happy. Gets nyo, gets? Ayan, no? Ego trip yan eh. No? Totoo yan. Marami tayong ganyan. Marami sa ating ganyan, ano? Meron kang ginawa, meron kang accomplish, meron kang nating, meron kang tapos, o kaya, marami rin kasabi, magaling ka, matalino ka, mahusay ka, maganda ka, matangkad ka, mas mabilis ka kaysa sa ibang tao, ikaw ay masaya. Gets nyo, gets? No? Problema lang dyan, comparative na eh. Problema lang dyan, pag nakakita ka na mas magaling sa'yo, malungkot ka na dyan. May mas maganda sa'yo, may mas mahusay, may mas mayaman, may mas matangkad, may mas matalino. Ang tingin mo na sa sarili mo, ang liit. Yan, no? Yan, di ba? Na-depress ka na tuloy. No? Yan, no? Di ba? Yung grado mo, mas maganda yung grade ng ibang tao, ang baba ng grado mo. Gusto mong grado sa exam, hindi mo nakamtan. No? Mababa ang grade mo, hindi ka na masyadong believe sa sarili mo. Iba tao na-depress na nga dyan. Iba naiinggit kay selos. Kaya marami nga ngayon mga kabataan yung suicide, hindi na ako magaling. Yung mas magaling na sa akin. Kasi minsan, ang tingin natin sa tao, kaya natin galang o pinupuri kapag gumagawa ng magaling. Eh kung hindi naman magaling na gawa niya, hindi maganda. Kaya nawawala na siya ng belief sa kanyang sarili. Nade-depress, nade-desolate, di ba? Kaya nawawala na ng confidence, self-confidence. Gets nyo, gets? No, yan. Kasi ang nagpapasaya sa kanya kapag meron siyang ginagawa. No? Nararating, natatapos, na-accomplish. Andun lang sa level na yun. Gusto nyo tumaas? Gusto nyo yung pangatlo? O next time na lang. Ayan, yung pangatlo, ang pangatlong level, mas mataas to. Yung una, material. Pangalawa, nakatutok sa sarili. Yung pangatlo, ano nagpapasaya sa kanya yung third level? Sabi ni Aristotle, ang nagpapasaya doon sa tao kapag ito yung tinatawag na contributive empathetic happiness. Contributive empathetic happiness. Ano ito? Masaya ka kapag nakakatulong ka sa kapwa. Ayun. Gets nyo, gets? Ayan, no? Nakatulong ka sa kapwa. Meron ka tinulungan may sakit. Happy ka, nakatulong ako. May tinulungan kang magkaroon ng trabaho. No? May tinulungan kang matanda. No? Nangangailangan ng tulong. Okay, nag-volunteer ka sa isang feeding program. Feeding program, no? O kaya nag-volunteer ka bilang kapanalig, no? Sa Radio Veritas, no? Nag-volunteer ka ng iyong panahon, talento at yaman. You volunteer your time, talent, treasure. It makes you happy. Tulungan mga servants natin, di ba? Kayo ba'y masaya kapag naglilingkod? Amen? Yan. Kapag nakapaglingkod ka, it gives you a different kind of happiness. Di ba? Wala rin, tumutulong. Alisin natin ang kahirapan sa Pilipinas. Kaya nagpapaaral ka ng mga bata. Wow! Di ba, no? Nagbibigay ito ng kaligayahan. Kahit wala ka natatanggap, basta nakakatulong ka, ito ay nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Ito yung mga humanist. Sabi niyo, humanist. You know, yung mga taong ang kanilang kaligayahan ay nanggagaling sa kanilang paghandog ng sarili.
at paglilingkod sa ibang tao. Yan na nagbibigay sa kanila ng kaligayahan. Hindi mabibili ng pera ang kaligayahan nila sapagkat sila ay nakapaglilingkod sa kapwa. Amen? No? Sana marating natin yan. Yung pangatlong level na yan. Ano? Hindi material ang nagpapaligaya sa iyo, hindi sarili mo, kung hindi ang iyong pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. Yan ang nagdudulot sa iyo ng kaligayahang hindi mapapantayan ng anumang bagay. Gets niya? Naranasan mo yun? Sino nakarating doon? Taas na kamay? Ayan, nakarating tayo yan. No? Okay, no? Kaya yan ang pangatlong level ng kaligayahan. Gusto niyo yung pang-apat? Ayun, yung pinakamataas, yan, ang pinakamataas na level, sabi ni Aristotle, sana marating natin yon. Ano yon? Ito yung tinatawag na transcendent, sublime happiness. Ano yan? Ito yung kaligayahan dahil nakamtan mo ang katotohanan. No? Hinahanap mo, ano pa talaga ang katotohanan sa nangyayari sa ating buhay? Ano ba talaga ang tunay na mabuti para sa lahat? Ano ba talaga ang kaganapan ng pag-ibig, no? At pakikipagkapwa tayo. Hinahanap mo yung kaganapan, yung perfection. Sabi mo nga, perfection. Ayan. Hinahanap mo yung fullness of life, no? Ano ba yung buhay na ganap at kasiya-siya. At ang pagkatanto mo, no? Kapag hinanap mo na yan, yung ultimate na sinasabi, yung ultimate, yung kaganapan ng katotohanan, kaganapan ng kabutihan, kaganapan ng pag-ibig. Ano ba talaga ang tunay ng pag-ibig, no? Mapapagtanto mo na tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay. Amen? No? Ang Diyos lang ang makapagbibigay ng pinakamataas na uri ng kaligayahan na hinahanap ng tao. Kaya nga sabi ni San Agustin, my heart is restless until it rests in thee. Hindi mapalagay ang aking kaluluwa hanggat hindi ko makakapiling ang Diyos. Sapagkat ang Diyos lang ang makapagbibigay sa akin ng kaganapan. Pinakamataas na uri ng kaligayahan, ang Diyos lang. No? Kaya pinipilit mong magdasal, mapalapit sa Diyos, sundin ang kalooban ng Diyos, no? Mo, ang makapagbibigay sa iyo ng kaganapan ng buhay, ang Diyos lang. Walang bagay sa mundo, walang tao, walang karanasan na makapagbibigay sa iyo ng kaganapan sa buhay kung hindi ang Diyos. Amen? Sana marating natin yan. Yan pinakamataas na uri ng kaligayahan ayon kay Aristotle. Amen? Ang tanong dyan, ang tanong sa atin yan, tayong mga nagsisimba, tayong mga narito sa simbahan, ano ang dominanteng level dyan sa apat na yan? Ano ang dominante? Dapat daw may dominante dyan. Meron dyan sa apat na yan na nagdodomina ng kaligayahan. Sino sa apat na yan ang pinaka nagbibigay ng kaligayahan sa iyo? Material? Kaya kung material, yun lang ang hinahanap ko sa buhay. Puro pera, puro bagay, puro gamit, no? Sapagkat yun ang basehan ng kaligayahan mo. Yung pangalawa naman, puro sarili mo. No? Kailangan mas maganda ako sa kanya, kailangan mas mabilis ako sa kanya, kailangan mas matalino ako sa kanya. No? O yung pangatlo, tulong ka na tulong sa kapwa, nililikod ka. O pang-apat, ang pinakadominanteng level ng kaligayahan sa buhay mo ay makapiling ang Diyos. Ayan, no? At kung mapili niyo na kung sino ang dominante, yan ang mag-i-influensya ng ibang level. No? Yung dominant level will influence the rest of the levels of happiness. Kailangan meron siyang number 1 sa apat na yan. Ano ba number 1 mo na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan? Material, sarili mo, kapwa, o ang Diyos. Na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Material, sarili mo, kapwa, o ang Diyos. Yan ang kailangan yung pagpasyahan. Sino ba ang ultimate na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan? Bagay, sarili, kapwa, o ang Diyos. Amen? Yan. Tumayo tayo.